Ilang minuto pa ang nakalipas. Huminto na tayo dito. Dito mo lang iparada ang sasakyan mo dahil ayoko may makakitang iba. Sabi ko pa at nagpaunang bumaba. Hindi ako makapaniwala na papayag ka. Nakangising sabi niya at nilingon ko naman siya at nag-iwas din ng paningin. Nangangailangan lang eh. Sa totoo lang ayoko rin. Pero iba rin kasi ang halaga ng pera sa akin ngayon. Siya nga pala, pagdating ng alas 7 ng umaga, umalis ka na ha. Kasi ayoko makita ng sino man ang nag-uuwi ako ng lalaki dito. Sabi ko pa. Bakit? Hindi ka ba nakakapagdala dito noon? Tanong niya pa at nahinto ko napaharap sa kanya. Hindi pa, ikaw pa lang. Ilang beses ko bang ulitin sa'yo na dancer nga lang ako at hindi naman ako klase na binabayaran? Kung magkakataon na ikaw pa lang ang mauuna, ibibigay ko sa'yo ang kagustuhan mo, kapalit ng bayad. Pero gawin mo rin sana yung sinabi ko ha. Seryosong sabi ko pa at naglakad na. Oo, walang problema. Dinig kong sagot niya at naglakad na kaming muli. Nung saktong narito na ako ngayon sa may pinto ng bahay ay natigilan akong muli at iniisip na naman ang mga desisyon ko ngayon lang. Sandali, handa na ba talaga ako? Kung tumanggi na lang kaya ako? Pero paano? Gayong narito na siya at sobrang laki ng inalok niyang pera. Ayoko din namang magsisi at masabi na pera na naging bato pa. Tama na siguro Marie, huwag mo nang hintayin na dumating ang lalaking yun. Marahil ay makakalimutan na niya ang mga pangakong yun dahil mga bata pa kayo noon. Saglit ko pang tiningnan ng lalaki at nakatingin lang din siya sa akin. At napabuntong hininga na lang akong binuksan ng pinto. Pumasok ka na. Sabi ko pa at sumunod naman siya. Pasensya na kung maliit lang talaga ang bahay ko. Sagot ko at sinara ang pinto. Saka binuksan ng ilaw at nilapag ang mga gamit ko. Gawin lang sana natin to ng mabilis ha. Sabi ko pa at agad na tinanggal ang aking kasuotan. Tanging panloob ko na lang ang natira at saka ako lumapit sa kanya. At isinandal siya sa may pader habang unti-unti kong tinatanggal ang kanyang pang-itaas habang nakatingin siya sa akin. Naramdaman ko naman ang braso niya sa aking bewang na pinalapit ako sa kanya. Hindi ko may papangako na magagalingan ko Kasi unang beses ko pa lang naman to eh. Usan ko pa habang nakatingin sa kanya. Marahil naman siya lumapit sa akin at hinalikan ako. Kahit ako ay aminadong nagulat doon sa ginawa niya pero hinayaan ko na lang siya kasi yun naman ang gusto niya. Marahan pa akong napayakap sa kanya habang ginagawa niya yon. Hindi ko alam pero parang may kakaiba akong nararamdaman. Pakiramdam ko parang na-excite ako. Hindi sa ginagawa namin kundi sa taong ito. Habang pinagpapatuloy ay marahan ko siyang itinungo sa aking kama. Habang hindi pa rin naghihiwalay ang aming labi. Habang napaupo na siya at nasa ibabaw, napapikit naman ako sa sobrang sarap ng kanyang ginagawa. Nararamdaman ko naman ang paggapang ng kanyang kamay sa aking katawan. Hanggang sa tumigil siya sa paghalik at napatingin naman ako sa kanya. Nakatingin lamang siya sa aking mga mata. Marahan pa niyang hinawi ang aking buhok. Dumampi ang kanyang labi sa aking leeg. Napabulong ako sa ginagawa niya. Aaminin ko, kinakabahan pa rin ako habang ginagawa namin yon. Hanggang sa biglang tumayo siya at sakto naman ang pagtayo ay kinuha ko naman ang kumot para yon ang gawing
pangtakip sa akin. Pinagmamasdan ko lang ang ginagawa niya at napansin kong pinatay niya ang ilaw kaya dumilim. Nararamdaman kong lumapit siya muli sa akin at pumuesto sa ibabaw. Pagkatapos ay bumulong siya sa aking tenga. Alam mo, pasensya ka na ha kung iniwan kita. Usal niya. Subalit hindi ko gaano naintindihan dahil naandun ang atensyon ko sa kamay niya na kung saan saan pumupunta. Napabuntong hininga naman ako nang maramdaman kong dumapo ang kanyang kamay sa aking at medyo bumilis ang kabog ng aking puso. Napabulong ako sa sobrang sarap ng kanyang ginagawa. Natigilan pa ako nang maramdaman kong ipinasok niya ang isang daliri doon at naghahalo ang sakit at sarap na aking nararamdaman. Anong ginagawa mo? Nasambit ko pa. Huwag kang maingay. Dahan-dahan lang. Sabi pa niya. Muli niya ipinagpatuloy ang ginagawa na yun. At hindi ko na alam pero para akong mababaliw sa ginagawa niya. Ganito pala ang pakiramdam. Pagkatapos noon ay inalis niya ang kanyang kamay. At naramdaman ko na lang na may bagay na pumasok sa aking at sobrang sakit noon. Napadaing ako ng ubod ng haba at halos mangilid na ang luha sa aking mga mata sa kirot na aking nararamdaman. Ganito pala ang sakit. Napapaiyak ako dahil doon sa kanyang ipinasok. Sorry ha. Narinig ko pang sambit niya. Alam ko masakit pero babawi ako. Bigyan mo lang ako ng ilang segundo para mawala yung nararamdaman mo. Sambit pa niya. Marahan siyang gumalaw at lumabas-masok. Kahit masakit ay tinitiis ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na medyo nawawala ng kirot. At napapalitan ng kaligayahan na hindi ko maipapaliwanag. Hanggang sa bumibilis na ang paggalaw at bumubulong na lang ako habang ang mga mata ko naman ay nasa taas lang ang tingin. Lalo niyang binibilisan at parang mababaliw na ako at nawawala na sa aking sarili. Ganon din ang sakit na aking nararamdaman ay unting naglalaho. Nararamdaman ko na parang may gustong lumabas. Kapag pinipigilan ko yon ay mas magaan sa pakiramdam. Pero nung hindi ko na kaya ay natakpan ko na lang ang aking bibig sa takot na mapalakas ang aking bulong. Baka marinig ako ng mga kapitbahay. Hanggang sa naramdaman ko na lang na parang may tubig na umaagos sa aking Wala pa rin siyang tigil sa ginagawa at halos mahila ko na ang punda at kutsyon. At tila ba hinihingal na ako na parang mauubusan ng lakas. Ganito pala talaga ang pakiramdam. Hanggang sa bigla na lang siyang sumagad at ang aking mga mata ay parang tumirik na lang. Ewan ko, pero yun nga ang kauna-unahan na nangyari sa aking buhay. Lumipas pa ang ilang minuto o oras ay nararamdaman ko na ang pagod. Sobrang pagod. Pagkatapos noon ay sabay naming dinamang kalangitan patungo sa tagumpay. Itutuloy.